Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports. Alright, ako, lalong lumalalim ang laban mga kabayan dito sa 2025 PBA Philippine Cup Season 49. Bakit po? Malapit na matapos kasi itong elimination round. Ang last date po niyan ay sa 16. Tama ba ako? Lunes yung 16 eh. 15, 15. Okay? 18 yata magsisimula ang playoffs. Ano? So 15 yung final date natin, mga kababayan. At umaatiga po ang aksyon at pwestuhan, lalo na dito sa gitna, mga kababayan, gitna. Yung 3, 4, 5, 6, yan ang matindihan labanan, gitgitan, tablahan, girian, bardagulan, mga kababayan. Alright, i-discuss natin, ay isa-isahin natin yung possibility dahil nanalo po ang Ginebra laban dito sa TNT. Okay? Ito na ngayon na magiging team standings. Tignan nga natin kung anong itsura ng ating team standings. Ayan, sa ating screen. Okay? So, NLEX 8-2. Okay. San Miguel 7-2. Okay. Magnolia 7-3. Ginebra 7-3. Rain or Shine 6-4. TNT 6-4. Okay. Converge Fiber Xers 6-4. Meralco 6-5. Yan. Okay. So, kung titingnan natin dito, tigi-tigisa sila, dalawa, 9, 11, 10, 10, 10, 10, 10. Okay, tigsa 10, ano? San Miguel na lang, dalawa lang. Ang tanging San Miguel na lang, dalawa pa ang laro. Siyam pa lang ang laro nila kasi dapat 11, no? Okay. So, siyam pa lang ang laro nila, yung iba 10 na. Oh, yung Meralco tapos na. Okay? So, ano ang ating magiging mga scenarios dito, mga kababayan? Okay. Alam niyo ba, mga kababayan, kapag ka nagkaroon ng senaryong ganito, itong babanggitin ko, ay posible na magkaroon tayo ng 6-way tie. 6 na teams, 6 na kupunan, tabla-tabla, at 7-4. Okay? 7-4. So, ang maiiwan na lang naghihintay sa mga makakalaban nila ay itong Meralco sa ilalim at NLEX sa taas. Yung nasa gitna, yung 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, oh, tama, 6, magkakatablahan sa 7-4. Wow! Paano mangyayari yan? Okay. Kung matalo ang San Miguel ng 2 beses, okay, ibig sabihin isa doon sa talo nila ay converge dahil may laro pa sila. Matalo ang Magnolia sa TNT, ibig sabihin panalo ang TNT sa Magnolia. Okay? At matalo ang Ginebra sa Rain or Shine or manalo ang Rain or Shine sa Ginebra. Ang labas niyan, lahat sila 6, yung 2, 3, 4, 5, 6, 7, lahat sila 7-4. Okay? Now, regardless kung manalo NLEX, 8-3 naman sila. Kung matalo sila, 7-4 yung binabanggit natin. Meralco tapos na. So, NLEX, Meralco, hinihintay na lang nila yung nangyayari sa gitna. 6-way tie, mga kababayan. Sa kasong yan, para malaman natin ang pwesto ng isa't isa, o nung 6 na yan, kung saan sila po pwesto, at sino yung mag-uukupa nung 2, 3, and 4, top 3 na seats na natitira para do sa top 4 para may twice to beat sila, kailangan i-apply natin yung quotient system. Titingnan natin yung lamang ng isang team sa kabilang kalaban nila
involving yung 6. So, kukuha na natin ng quotient, okay, yung lamang ng 6 na team sa isa't isa, at kukunin natin yung neto. Alright? Sa ngayon, hintayin pa natin yung laro, outcome ng laro noong mga nabanggit ko. Kasi ngayon, wala pa naman. Okay? Saka natin di-discuss yung quotient system ng 6 kung sakaling mag 6-way tie sa mga susunod na panahon. Okay? Kung mangyari yung ating sinabi. Okay? Ngayon, kung manalo naman ang Magnolia at Ginebra, no? Sa TNT at saka Rain or Shine respectively. Okay? Ang magiging record ng Magnolia at Ginebra 8-3. Okay? Pasok na sila sa top 4 kasama ang NLEX and possibly San Miguel kung manalo sila ng isa. No? Mapanalunan lang kasi ng isa ng San Miguel lang isang game nila dito sa dalawang natitira nila. Pasok na rin sila sa top 4. Okay? Ngayon, ang Rain or Shine at TNT, ano mangyayari sa kanila? Laglag sila sa 6 and 5. Good for 5th to 8th place. So, wala na silang pag-asa sa top 4. Okay? Yan. Kung ang Magnolia naman ay manalo, ang Barangay Ginebra ay matalo, ibig sabihin, ang mangyayari dyan, talo ang TNT, panalo ang Rain or Shine. Pareho lang yun, no? Okay? So, ano magiging record niyan? Ang Magnolia, magiging 8-3, sila ang papasok na sila sa top 4. Yan. Okay. Tabla, wala silang katabla. Sorry. Okay? Papasok na sila sa top 4, yung Magnolia. Ngayon, ano mangyayari sa Ginebra na natalo? Tabla sila with Rain or Shine. Okay? Tabla sila with Rain or Shine with 7 and 4. Ngayon, titingnan pa natin kung sino ang ano ang pwestuhan nitong Ginebra at saka Rain or Shine. Okay? Via quotient kung sino mas mataas, sino superior. Ang TNT, dahil natalo ulit sila, laglag sila sa 6 and 5. 5th to 8th place na lang ang kanilang kalalagyan. Alright. Next, if Magnolia loses, matalo ang Magnolia, Barangay Ginebra panalo, baliktad naman. Ibig sabihin, panalo ang TNT, talo ang Rain or Shine. Okay, ano mangyayari dyan? Ang Ginebra magiging 8-3, pasok na sila sa top 4. Okay? Ang Magnolia, makakatabla ang TNT at 7 and 4. No? Good for 3rd to 5th place. Yan. Okay? 3rd to 5th place. Okay. So, tabla sila ng TNT. Ang Magnolia and TNT at 7 and 4. Kaya ano na mangyayari doon sa natalo na Ross? Sila naman ang laglag, 6 and 5. 5th to 8th place. Okay? So, i-determine pa natin yung mga kanilang mga pwesto. Hindi pa natin masasabi ngayon dahil hindi pa nila nailalaro yung mga laro na yung mga respective laro nila next week, or this week. Okay? So, ayan. Okay. So, ito namang San Miguel Beer, may sariling mundo. Kasi sila lang ang tanging team na may dalawang laro pa na lalabi at may pag-asa pa o may posibilidad na mag 9 and 2. Okay, kasama ang, hindi pa naman kasama NLEX dahil hintayin din natin ang resulta ng laro ng NLEX. Pero sila yung isa sa mga teams na pwede pang mag 9 and 2. Okay, so may sarili silang mundo, may sarili silang narrative. Okay. Unang senaryo para dito sa San Miguel, ipanalo nila yung dalawang nilang huling laro, 9 and 2 sila, number 1 spot sila. Okay? Bakit number 1? Kahit pa manalo NLEX, mag 9 and 2, magkatablaan sila ng NLEX, number 1 pa rin ng San Miguel dahil nanalo ang San Miguel over NLEX. Winner over the other lang. Okay. Kapag natalo, o pagka tig-isang panalo at saka talo, isang talo, isang panalo, magiging 8-3 ang record nila, top 4, pasok sila. Pero, mayroon silang katabla. Sino man yung katabla natin, depende sa resulta ng mga nasa gitna, yung laro ng mga nasa gitna. Okay?
Pero pasok na sila sa top 4. Right? Matalo sila ng dalawa. Yung Converge at saka yung Northport, matalo sila. 7-4. Possible tie towards sa taas, sa top 4. Kasi pwede kasi dito, ang nakikita-kita ko rito mga kababayan, mayroon ditong kakabit, huling kabit. Yung number 4, posible na mag 7-4 yun. Yung pinakamataas na quotient na magkakaroon ng tablahan sa 7-4, yun malamang ang magna number 4. Okay? Kung talagang hilahan sa pababa yung resulta ng mga laro sa ating next week or this week, no? Okay, kung may tablahan na matindi sa 7-4, kung sino yung pinakamataas doon, malamang siya ang magna number 4. Okay? So, yung 7-4, may possible and possible tie sila sa San Miguel to, no? Towards the top 4, or pwede rin kung mababa ang inferior yung quotient nila or mababa ang quotient nila, pwede sila malaglag sa 5th to 7th place. So, itong San Miguel, pag natalo pa itong ng dalawang sunod, ay may posibilidad pa silang malaglag sa number 5 hanggang number 7. Yan. Okay? At 7-4. Okay? Yan ang kondisyon ng San Miguel. So, up and down lang to ang San Miguel. Ngayon, itong Converge, isang laro lang, San Miguel ng kalaban. Panalo sila sa San Miguel, 7-4. Possible na mag-tie sila sa number 4 kung mataas ang quotient nila. 7-4, di ba? Sabi ko sa inyo kanina, yung 7-4 baka may possibility na magtablayan sa kung may tablayan sa 7-4, mag number 4 yung pinakamataas na quotient. Ngayon, ang Converge possible sa kanila yon. Kung again, mataas ang quotient ninyo or nila, no? Depende rin sa outcome ng mga laro nung nasa gitna. Okay? Kasi baka may 7-4 na inferior, laglag ka sa 5, 6, 7. Okay? So, yan, mga kababayan. Yan ang mga scenarios natin, mga kababayan. Exciting yung 6-way tie, mga kababayan. Matindi yung 6-way tie, mga kababayan. Kaya lang, di na naman masyado mahirap dyan dahil wala naman playoff. Kukuha nila lang yung mga lamang ng isa't isa. Yung mga teams involved, yung 6 na teams, titingnan yung mga lamang, yung win-loss, yung score nila doon, yung winning margin, you know? Yan. Alright? So, ayan, mga kababayan, yan ang magiging senaryo natin kapag nangyari itong mga binanggit ko sa inyo, mga kababayan. Okay? So, yung other scenarios, complications, implications, saka na lang natin i-discuss. Okay? May susunod pa tayo dito, sigurado ako, no? At saka na lang natin i-discuss after netong mga laro ng Ginebra, Magnolia, Rain or Shine, TNT, at saka ng San Miguel. Okay? Alright. Mga kababayan, salamat po sa pagtutok po ninyo, no? At sa patuloy na pagsuporta at panonood sa ating mga videos. Patuloy nyo pong suportahan ang ating YouTube channel, Talking Toshi Sports. At pakilike na rin po ang ang ating Facebook page, Talking Toshi TV. Sa mga bago pasok, huwag po kayong mahihiyang mag-subscribe. Subscribe. Alright, para updated po kayo sa ating mga videos na ina-upload. Maraming salamat pong muli sa inyong pagtutok at panonood at magandang araw sa inyo lahat.